Well, mga kapopong, kumusta? Anyway, napansin nyo ba na sa rami na mga nangyayari ngayon sa karagatan natin, most especially sa mga ginagawa ng China na pang-aangkin dyan sa mga lugar natin na yan, ay napansin nyo ba na maraming mga Pilipino sa internet ang nagtatanong sa kung bakit sapat naman o meron naman daw tayong mga armas sa Navy o sa Coast Guard, ay bakit naman daw hindi natin yan ginagamit para doon sa mga Chinese na illegal na nangingisda sa Pilipinas, na mga Chinese fishermen naman na binabak-apan pa ng Coast Guard ng China. Honestly mga kapopong, isa rin yan sa mga question sa isipan ko noon. Pero kung babalikan kasi natin yung mga nangyari sa Philippine Coast Guard noon, ay talagang maiintindihan natin sa kung bakit as much as possible kinokontrol lang PCG ang kanilang mga sarili upang hindi gamitan ng armas yung mga Chinese na yan. Anyway, ganito kasi ang paliwanag dyan at isa-isahin natin. Yes mga kapopong, totoong kahit papaano naman totoong unti-unti nang lumalakas at dumadami ang armas hindi lang ng Navy o ng PCG ng Pilipinas, kundi mismo ng kabuuan ng Armed Force of the Philippines. Pero still, kahit gaano pa ang tension na nangyayari ngayon dyan sa West Philippines na lugar na inaangkin ng China at sinasabing kanila raw yung mga lugar na yan, ay still kinokontrol pa rin ng mga PCG ang kanilang sarili upang hindi gumawa ng isang action na magre-resulta talaga sa isang malaking gulo. Well, alam niyo naman siguro na ang tactics kasi ng Coast Guard ng China parang pa-victim effect, which is kahit sila naman ang may kasalanan, ay still ibinabalita pa rin nila sa China na sila pa raw ang naaaragabyado. Na tingnan nyo nga itong balita na ito na laging inuulit-ulit nilang ibalita sa China, na lagi nilang sinasabi na ang Pilipinas pa raw ang bumubunggo doon sa mga barko ng China, na alam nyo naman siguro na ang karamihan kasi ng mga media sa China sumusuporta sa gobyerno meron itong si Xi Jinping, which is kung magbabalita kasi sila ng mga against sa mga ginagawa ng gobyerno ni Xi Jinping, ay paniguradong hindi na talaga magtatagal yung media agency niyan sa China. Anyway, mabalik na tayo sa topic. Honestly, mapapansin naman natin na ginagawa naman ng PCG ang lahat-lahat ng magagawa nila upang maprotektahan lamang ang teritoryo ng Pilipinas, at ayaw na nilang maulit ang isang pangyayari sa PCG na mukhang talagang ayaw na nilang maulit-uli. Yes mga kapopong, at ang tinutukoy ko na nga dyan yung nangyari noong 2013 na kung saan meron kasing isang Taiwanese fishing boat ang hinahabol at pinapahinto noon ng Coast Guard natin. Actually, huminto naman yung Taiwanese fishing boat, pero noong mapansin kasi noong mga Taiwanese na ang ilang personnel ng Coast Guard natin naghahanda ng sumampa doon sa barko nila, ay agara namang umalis yung Taiwanese fishing boat, at dyan na nagsimula ang halos isang oras na habulan. At ano ang resulta? Well, sa hindi naman inaasahan isang Taiwanese fisherman ang sumakabilang buhay dahil dyan. Yes mga kapopong, ayon sa balita at investigasyon, ay tinamaan yung Taiwanese fisherman using the armas meron yung ating mga kababayan. Pero kung magbabasa ka naman ng mga comments galing sa mga Filipino patungkol dyan sa issue na yan, ay totoong marami kang mababasang comment ng mga kababayan natin na nagsasabi na sumusuporta sila sa ginawa ng PCG at ginawa lang naman daw nila ang trabaho nila doon, na trabaho naman na protektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Na yun nga lang kasi, kung hindi kasi ako nagkakamali noong 2019 ay nahatulan ng guilty ang 8 sa mga Coast Guard natin dahil dyan sa pangyayari na yan. Actually, totoong nakakalungkot talaga for both sides. Pero kung papansinin kasi natin ang mga nangyayari ngayon, ay nakatunog ba ang China at mga mangingisda ng China na madali nang mangisda kahit sa karagatan pa ng Pilipinas, dahil wala namang masamang mangyayari sa kanila dahil sa nangyayari doon sa sumakabilang buhay na mangingisda from Taiwan? Lumakas ba ang loob nitong mga Chinese na ito dahil ramdam kaya nila na walang mangyayaring masama sa kanila? At lumakas ba ang loob nila dahil ang mismong Chinese Coast Guard binabak-apan sila upang makuha ang mga yaman dagat sa Pilipinas? So ano na ang mangyayari ngayon? Natandaan nyo mga kapopong, ha? Ang isa sa mga bagong Type 055 na barko ng China na pinaniniwala ang isa sa mga pinakamalalakas
pinakalakas na barko sa mundo ay nakapagsagawa ng isang drill dyan sa South China Sea, na isang drill naman ay literal na ibinalitang for combat readiness ng China. So kung ang China ngayon lakas loob nilang sinasabi na isang paghahanda yan para sa isang labanan, so posible kaya na meron na talagang pinaplanong isang labanan itong China in the future, na isang labanan na while ang Pilipinas busy sa usaping politika at iba pa, na ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay sa tingin nyo, handa na kaya talaga ang Pilipinas kung ang China bigla na lang mag-surprise sa atin? Kayanin kaya natin ang China? Well, siyempre gusto kong malaman ng inyong mga opinions, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At siyempre kung minalaman o natutunan ka sa video ko, mag-subscribe ka naman. At nandito rin inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopang, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te amo!